Maaari bang magsitayo ang lahat para sa ating panalangin? Maaari ko bang tawagin si Lydia upang pangunahan ang ating panalangin? Amen. Magandang umaga mga bata. Kamusta naman ang araw niyo ngayon? Mabuti kung ganon. Ako nga pala si Teacher Trisha Monserina. Maaari niyo akong tawagin Teacher Trisha. So ngayong araw ay magtatala si Teacher ng liban. Sabihin lamang ang present kung ang inyong pangalan ay tinawag. Earl Macaso, Limen Romar, Ella Jean, Mian Galiganyo, mahusay at walang lumiban sa araw na ito. Maaari niyo bang bigyan ng 3 bagsak ang inyong mga sarili? Ngayon naman mga bata, para sa ating pamantayan sa loob ng klase, maaari ba kayong magbigay ng pamantayan na kailangan sundin sa ating loob ng silid ng aralan? Yes? Tama. Huwag maingay. Ano pa? Makinig kay teacher. Ano pa? Respetuhin ang bawat isa. Ano pa? Itaas ang kanang kamay kapag nais niyong sumagot or may gusto kayong itanong. Ngayon mga bata, balik tayo sa ating tinalakay noong nakarang araw. Naalala niyo pa ba yun? Maaari ba kayong magbigay kung ano ang ating natalakay noong isang araw? Yes? Tama. Anyong lupa at anyong tubig? Maaari ka pong magbigay ng isang anyong lupa? Okay, very good. Ngayon, may inahansaw diba si teacher na ismo pakinggan? Ang pamagat ng ating tula ay ang aking tungkulin. Sa bayan ako'y tapat. Pag-unlad ay hangad sa lahat. Sa pamahalaan ako'y susunod. Sa kapwa ako'y makatao. Tumutulong kahit kailan, saan man ako. Sa sarili ako'y responsable, magpakabutit, maging halimbawa sa kapwa't pamilya. Sa Diyos, ako'y nagdarasal, pag-ibig at pananampalataya'y aking dangal. Ano-ano kaya ang mga nabanggit sa tulang ibinasa nating mga bata? Maaari ba kayong magbigay? Tama, may pamahalaan, bansa, kapwa, sarili, at Diyos. Ngayon mga bata, balik tayo sa ating pisara. Ano ba ang nakikita or napapansin niyo dito? Tama, may mga damo at tanim. Ito ay ang ating Eisenhower chart. Ang pamagat nito ay ang tungkulin sa kapaligiran. Sa bawat na tamang sagot o puntos na inyong masasagot ay katumbas ng isang tanim na maaari niyong itanim sa inyong bawat pangkat. Maliwanag ba mga bata? Ngayon, papangkatin ni teacher ang klase sa 2 pangkat. Dito naman sa kay Annie Rose, papunta kay Marcus ay ang pangkat 1. Dito naman kay Kyla at papunta kay Rania ang pangkat 2. Maliwanag ba mga bata? Ngayon ay may ipapakita si teacher na mga larawan. Unang larawan. Ano ang napapansin niyo dito? Tama, nakikipaglaban. Sila ay mga tao o Pilipino na ipinagtatanggol ang ating bansa. Maaari niyo bang basahin? Tungkulin sa bayan, tungkulin ng bawat mamamayang Pilipino na ipagtanggol ang bansa. Dito naman sa pangalawang larawan, ano ang napapansin niyo dito?
Tama, sila ay nagtutulungan. So, tungkulin nating mamamayan na tumulong sa mga proyekto ng mga gobyerno or pamahalaan upang umunlad at makamit ang pag-unlad ng ating barangay o ng ating lugar. Maaari niyo bang basahin ang number 2? Tungkulin sa pamahalaan. Tungkulin ng mamamayan ng magtulungan sa mga programa at proyekto ng pamahalaan upang makamit ang pag-unlad. Gaya nga ng sabi ni teacher kanina. Sa pangatlong larawan, ano naman ang napapansin ninyo dito? Tama, tinutulungan nila ang matanda na bumaba sa hagdan. So, tungkulin natin igalang ang iba, tungkulin din natin hindi gumawa ng nakakasakit o nakakasira sa iba. Saglit lamang mga bata at ididikit ko lang ang larawang ito. Maaari niyo bang basahin? Tungkulin sa iba o kapwa. Tungkulin nating igalang ang karapatan ng iba. Sa pang-apat na larawan mga bata, ano ang napapansin niyo dito? Tama. Siya ay natutulog, nagtututbrush, naliligo, nagsusuklay, kumakain. So, tungkulin natin alagaan ang ating sarili at tungkulin din natin paunlarin ang ating buhay, lalo na ang pag-aaral. Kayo ba, ano ang tungkulin mo sa sarili bilang isang estudyante? Tama. Ididikit lamang ito ni teacher. Maaari niyo bang basahin? Tungkulin sa sarili. Tungkulin nating alagaan ang ating sarili. Ngayon mga bata, sa panghuling larawan, ano ang napapansin niyo dito? Tama, sila ay nagdadasal. So, tungkulin ng bawat isa na magpakita ng pagmamahal at pananampalataya sa Diyos. Kayo ba, nagdarasal ba kayo tuwing kakain, matulog at gumigising? Tama, dapat ay ganun. Dapat magdarasal tayo sa bawat problema at biyaya na binibigay sa atin ng Panginoon. Maaari niyo bang basahin? Tungkulin sa Diyos, tungkulin sa Diyos, tungkulin ng bawat isa na magpakita ng pagmamahal at pananampalataya sa tuong may kapal. Ngayon mga bata, may katanungan si teacher. Paano maipapakita ang pagmamahal sa bayan kahit ikaw ay nasa paaralan lamang? Yes? Tama, sa pamamagitan ng pag-aaral ng mabuti at pagiging disiplinado. Ngayon, ano naman kaya ang mangyayari kapag hindi natin sinunod ang mga batas? Yes? Tama, magkakaroon ng kaguluhan at kaparusahan. Mahusay. Kaya naman, paano mo maipapakita ang paggalang sa kapwa mo? Yes? Tama, sa pamamagitan ng pagkikitungo ng maayos at pananalita ng maayos. So, ang paksa na ating tinalakay ay ang karapatang tatamasin na ang iba ay tungkulin. So, ano-ano nga ang mga tungkulin na iyon? Yes, Ria, tungkulin sa bansa. So, tungkulin sa bansa. So, kailangan natin ipagtanggol ang ating bansa.
Yes, Earl. Tungkulin sa pamahalaan. So, kailangan natin tumulong sa mga proyekto ng ating pamahalaan upang umunlad ang ating lugar. Yes, Katrina. Tungkulin sa Diyos. So, tungkulin natin magdasal at gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Tama. May inihanda si teacher dito na aktibidad upang masukat ni teacher kung may natutunan ba kayo sa ating diskusyon. So, kailangan nyo lamang magbigay ng senaryo na nagpapakita ng inyong responsibilidad bilang isang mag-aaral sa paaralan. So, sa loob ng envelope na ito, ang mga rubrics na kailangan nyong sundan sa paggawa ninyo ng aktibidad. Narito sa pangkat 2, narito naman ang sa pangkat 1. Bibigyan lamang kayo ni teacher ng 5 minuto upang pag-usapan ang inyong aktibidad. Tapos na ba mga bata? Okay. Pangkat 1, maaari niyo bang ipakita sa amin ang inyong inihanda? Mahusay. Bigyan naman natin ng very good clap ang pangkat 1. Pangkat 2, maaari niyo nang ibahagi ang inyong inihanda. Mahusay. Bigyan din natin ng very good clap ang pangkat 2. So, bawat grupo ay nakakuha ng katumbas na 20 points. Very good. So, maaari nyo bang kunin ang inyong kwaderno sa Araling Panlipunan at isulat ito. So, maaari bang munang basahin natin ang panuto, mga bata? Panuto. Basahin ang bawat karapatan sa unang column. Isulat sa ikalawang column ang kaukulang tungkulin. So, andito ang mga karapatan at dito nyo ibabahagi ang tungkulin. So, meron tayong halimbawa dito, mabuhay sa malayang bansa. Yun ang karapatan niya. Yun, nais ni teacher na kunin ang inyong mga kwaderno sa Araling Panlipunan na takdang aralin. So, narito ang inyong takdang aralin, mga bata. Basahin muna natin ang panito. Gumawa ng collage o poster na nagpapakita ng iba't ibang tungkulin ng isang mamamayan. Piliin lamang ang tungkulin sa bansa, pamahalaan, kapwa, sarili at tungkulin sa Diyos. So, ipapasa ninyo ito sa susunod nating pagkikita. So, bago si teacher magpaalam, bilangin muna natin ang mga puntos na inyong nakuha. Pangkat 1, 1, 2, 3, 4, 5. Nakakuha ang pangkat 1 ng 5 puntos. Pangkat 2 naman, 1, 2, 3, 4. Ang pangkat 2 ay nakakuha ng 4 na puntos. So, lahat kayo may premyo na galing kay teacher. So, maaari bang magsitayo ang lahat? Paalam na mga bata.